DXMY, the Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato, 90.9, DXMY. Oras mga kasama, 7:43 ng umaga. RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Runner ng droga kapalit ang 200 pesos, arestado sa bypass operation sa Cotabato City. Headlines. Suspect naman sa pagbaril patay sa traffic enforcer sa Cotabato City, tukoy na ng pulisya. Headlines. City Police Office itinanggi ang insidente ng pagputok ng baril sa lungsod kahapon. Headlines. Grupo ng ilang guro sa BARM nagrally upang ipanawagan ang umano'y backer system sa MBSTE. Headlines. Suspect naman sa insidente ng pamamaril sa North Cotabato, arestado. HVI timbog sa police operation sa North Cotabato. 74,000 na naganang shabu at baril na sabat naman sa bayan ng Esperanza. Headlines. BARM Health Minister pinabulaanan na mayroon lamang silang mahigit 300 appointed employees. Headlines. National Transport Official suportado ang panukalang BARM Transport and Communication Code. Headlines. PIA Leos Project Team nagsagawa ng koordinasyon para sa Internet Connectivity Project sa mga liblib na paaralan sa BARMM. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga mga kasama. Sumunod niyo po ang narito ang detalye ng mga balita ngayong umaga ng Martes. Ako si Radyoman Erwin Kabilbigan. At Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye mga kasama, nagrally kahapon dito sa Cotabato City Plaza ang grupo ng United Bangsamoro Teachers Organization upang ipanawagan sa mga kinaukulang ahensya na gawing bukas at malinaw ang proseso ng hiring at promotion ng mga guro sa Bangsamoro Region. Ayon sa grupo, dapat umunong wakasan ang tinatawag nilang backer system sa pagtanggap at pag-promote ng mga guro at tiyaking nakabatay sa kwalifikasyon at merit ang bawat desisyon. Hiniling nila na maging transparent ang buong proseso upang mapanatili ang tiwala ng mga aplikante at mga nasa serbisyo. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, pinunto rin ang grupo na may ilang grupo o ilang guro na sa kabila ng pagkakaroon ng anilay master's doctorate degree ay nahirapan pa rin ma-promote. Umaasa silang mabibigyan ng kaukulang aksyon ang kanilang mga hinaing upang maging patas ang sistema sa sektor ng edukasyon. Nararapat din nila na bigyang prioridad sa hiring process ang mga kwalipikado at matagal nang nagsisilbing volunteer teachers bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at karanasan sa pagtuturo. Mababawasan ang pagdududa. Kapag patas ang proseso, tataas ang tiwala ng publiko. At kapag ang pinakamahusay ang natatanggap, mas mapapabuti ang kalidad ng edukasyon ng Bangsamoro. Kung kaya ng ibang rehiyon na ipakita ang result ng hiring process, bakit dito sa atin ay hindi? RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala, nilinaw ng Cotabato City Police Office na wala silang nakita na anumang ebidensya magpapatunay sa insidente ng pagpapaputok ng baril sa bahagi ng Poblasyon 5 ng lungsod kahapon ng umaga. Sinabi ng umaga sa DXMY ni Cotabato City Police Office PIO Lieutenant Rochelle Evangelista na agad na nagsagawa ng inspeksyon ang mga pulis kasama mga tauhan ng Philippine Marine Corps matapos makatanggap ng ulat. Sa sinagawang verifikasyon, sinabi ng CCPO na walang na-recover na basyo ng bala, walang nakitang tama ng bala at wala ring iba pang palatandaan na may naganap na pagputok ng baril sa naturang lugar. Yung Cotabato City Police Office po natin, nag-respond po mga bandang 10:30 or 11, almost 11. When mayroong reported o may allegedly na gunfire reported daw dyan sa, nalaman po natin na wala pong nakitang physical evidence na mag-support doon sa gunfire. Although may gusto rin natin RMN News.
Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay nito mga kasama, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang tunay na pinagmula ng ulat. Iginit din ng CCPO na walang ebidensyang nag-uugnay sa naturang report sa isinagawang peace rally sa Cotabato City Plaza. Umaapela naman ang CCPO sa publiko na sigurading beripikado ang impormasyon at susundan o mababasa sa online. Pangyayari, kailangan po muna i-verify po na natin para hindi po mag-create din ng mga false information or panic sa ibang community natin. So, yun po yung naisabi sa atin ng lower unit. Halos lahat niya pumunta doon just to verify. So wala ho tayong nakita ang mga evidences or physical evidences na maaring nag-support po sa nai-report na alleged gunfire po. Kaya po ang hinahanap din natin. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, kinumpirma ngayong umaga sa DXMY ni Cotabato City Police Office PIO Lieutenant Rochelle Evangelista na meron ng mga person of interest. Silang nakita o natukoy sa insidente ng pamamaril kay Basti Masukat, isang enforcer ng CTTMC habang naka-duty sa lungsod kamakailan. Ayon kay Evangelista na naisang panagkahapon ng PNP ang kaso sa dalawang individual, ngunit sa kasalukuyan ay isa pa lamang sa mga ito ang identify ng City Police. Nabatid na personal grudge sa pangunahing anggulo na titingnan ng kapulisan sa nangyaring insidente ng pamamaril. Meron na po tayong update related doon sa pamamaril sa CCTMC na si Basti po Masukat. Sorry, the case was already filed kahapon po na police station. Meron po tayong persons of interest na dalawa po ito. Yung isa identified po kaya nga po na-file na natin. And then may isa po na John Doe pa rin po na yung sinasabing aalamin pa natin yung kanya pagkakakinlanlan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:49 ng umaga. Sa iba pang balita, wala nang nagawa ang isang pinaginalang runner ng iligal na droga matapos nito ang mapagbentahan ng suspected drugs. Ang poster buyer ng police station to sa ikinasang bypass operation alas 3 kahapon dyan sa bagay ng Dimasinod Avenue, Barangay Poblacion 3, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Commander Police Major Tugaya Alfonso ang suspect na si Untong Abo alias Tong, 19 anyos, single paimpayong driver, residente ng Poblacion 2 sa lungsod. Ayon sa ulat, nakuhanan ang suspect ng isang maliit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.05 grams na nagkakalaga ng 340 pesos. Itinuturing high-value individual o HVI di umano ang suspect dahil sa pagkakasangkot sa kaparehong kalakaran. Makarang maaresto ng PDEA-BARM sa bypass sa lungsod kung saan lumaya ito pansamantala matapos makapagpiyansa sa korte. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Bangkay na ng matagpuan ng kanilang kamag-anak ang isang 47 anyos na lalaki sa loob ng kanilang bahay sa Purok 1, Barangay Esperanza, Tulunan, North Cotabato. Batay sa panang investigasyon, mag-isa lamang ang biktima sa bahay ng unong gabi bago ang insidente at natagpuan na lamang kinaumagahan ng ang kanyang katawan na puno ng sugat at pasa. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon na nakatanggap umuno siya noon ng pagbabanta mula sa hinihinalang suspect. Agad naman nagsikaw ng follow-up operation ng PNP na nagresulta naman sa pagkakaresto sa tinuturong responsable sa krimen na ngayon ay nasa pangangalaga ng PNP. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, dinampot ng mga pulis ang isang 30 anyos na magsasaka na itinuturing high-value individual as VI matapos magpositibo sa bypass operation sa Barangay Poblacion Carmen, North Cotabato madaling araw kahapon. Ayon sa mga pulisya, nasamsam mula sa suspect na kinilalang si alias Ami ang 6 na pakete ng hininalang shabu na may bigat o may tinatayang halaga na 4,600 pesos kabilang ang 500 pesos mark money na ginamit sa operasyon. Nasa kustodya na ng pulisya ang suspect at naharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:52 ng umaga. Tatak RMN. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day.
Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:53 na po mga kasama ng umaga. Maring pinabulaan ni Minister Dr. Cadil Jojo Sinulinding Jr. ang kumakalat na impormasyon na mayroon lamang mahigit 300 appointed employees ang Ministry of Health o MS-BARM. Ayon kay Sinulinding, mali at hindi makatotohanan ng pahayag na 312 lamang ang may hawak na appointments sa mahigit 4,000 empleyado ng ministry. Aming linawin dahil mayroon pong kumakalat na balita hinggil po sa ating ministry na di umano mayroon po tayong 312 lamang na mga appointments out of 4,660 ang nasa kamay ng ating mga empleyado under the Ministry of Health ayon sa Civil Service Commission BARM. Isang RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sinabi ni Sinulinding nung panahon ng ARM, 1,686 ang kabuang pila ng mga permanent plantilla posisyon. Sa naturang bilang ay 317 ang pinuproseso na ngayon para sa migration patungo sa BARM. Binigyan din niya na mali ang interpretasyon ng ulat na nagsasabing mahigit 300 lamang ang appointed employees ng MH-BARM dahil sa naturang bilang ay tumutukoy lamang sa mga natitirang appointment na dumaan sa migration process. Sa katunayan, sa panahon ng ARMM, 1,686 po ang total plantilla position na kung saan 317 po ang inaasikaso ngayon na hindi pa na-migrate. At on RMN News. Diretso Balitang Cotabato. 3,154 na plantilla positions ang na-hire sa ilalim ng BARM at hindi na kailangan ng migration. Ito ay dahil aprobado na at hawak na nila ang kanilang appointments. Sa kabuuan, 4,804 na po ang bilang ng plantilla positions sa bumubuo sa BARM Health Ministry, kung saan 317 lamang ang on-process, paliwanag pa ni Sinulinding. po na 3,154 positions ay newly created. It does not need any migration but it is already approved at hawak na po ng ating mga kawani ang kanilang mga appointments. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pang balita mga kasama, nagpahayag ng suporta ang mga opisyal ng pabansang sektor ng transportasyon sa ginanap na committee deliberation hinggil sa Parliament Bill No. 447. Naglalayo ng panawarang batas na magdagdag ng BARM Transport and Communication Code. Nilalayon din itong pagsamasamahin ng ilang kodigo ng kapangyarihan sa pamahala at regulasyon ng serbisyong panlupa, pandagat, panghimpapawid at telekomunikasyon. Ayon kay Committee on Transportation and Communication Chair Zulfikar Ali Bayam, hiling nila sa mga opisyal ng Department of Transportation or DOTR at LTO na pagsamahin ang mga suwisyon ng mga ito upang maitugma sa Parliament Bill No. 447. Napansin din natin kanina na yung ating mga imbitadong panauhin ay willingly nakikinig talaga sila. Bawat salita nung panig natin talagang nagja-jot down sila. So hiniling natin sa kanila na kung pwede i-consolidate nila yung mga insights, suggestions nila para ma-reconcile natin dito sa proposed bill number 4. RMN News.
Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pang balita mga kasama, formal nang inilunsad ng pamahalang panlalawigan ng Maguindanao del Norte ang programang Kamustahan sa Barangay. Ayon kay Provincial Administrator Dato Sharifuddin Tocaw Mastura CPA, ang inisyatibo ay naglalayong ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalan sa mga komunidad at palakasin ang ugnayan sa mga residente. Sa ilalim ng programa, magbibigay ng iba't ibang serbisyong medikal at panlipunan kabilang ang libreng konsultasyon, pamamahagi ng mga gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa tulong ng bagong biling mobile hospital ng provincial government, mas mapapalawak ang akses ng mga mamamayan sa medical services, lalo na sa mga liblib na barangay, dagdag pa ni Mastura. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagsagawa naman ng executive briefing ang PLEOS project team para sa delegasyon ng Ministry of Basic Higher Technical Education sa pangunguna ni Bangsamoro Attorney General at concurrent acting Deputy Minister Bantuas Lucman. Nabatid na as of June 26 na ikabit na ang internet connectivity sa 5,134 na kabuang 5,776 na target na mga lokasyon sa buong bansa sa ilalim ng PLEOS initiative. Sa BARM na kumpleto na ang 1,350 na kabuang 1,352 na target na mga lokasyon na kumakatawan sa 99.85% na completion rate. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:58 ng umaga mga kasama, patuloy na isinusulong ng Bangsamoro Transition Government ang mga programa na naglalayong magpalawak o mapalawak ang akses ng indigenous peoples at ang mga komunidad ng Badjao sa mahalagang serbisyo ng pamahalan. Layunin nitong matiyak naman sa maraming miyembro ng mga sektor na ito ang makinabang sa mga programang pangkaunlaran. Kabilang sa mga pangunahing inisyatiba ang Layag Badjao Program at Free Birth Registration Program na nagbigay ng oportunidad sa libu-libong benepisyaryo na magkaroon ng mas madaling akses sa serbisyong panlipunan, edukasyon, kabuhayan at legal na pangkakakilanlan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panghuli sa ating balita, nagpatupad ng mga hakbang ang DNR Region 12 katuwang ang lokal na pamahalaan ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat upang maprotektahan ang isang pambihirang puting unggoy na maaring o na naging usap-usapan sa social media. Ayon sa ahensya, ang hayop ay pinaniniwalang isang Philippine long-tailed macaque na may kakaibang kondisyon na pigmentation at hindi patiyak kung ito ay albino o may leucism. Batay sa sinagawang field validation, kayumanggi hanggang maitim ang mga mata ng unggoy dahilan upang kilalanin o kinakailanganin pa ang mas masusing pagsusuri ng mga wild expert. Meron palang puting unggoy, Radyoman Ebs. Meron yan. Kahit dito rin sir sa Tabiran, meron din. Meron din yan sir, hindi pa siya bumababa. Akala ko kalabaw lang yung puti at saka tao lang yung puti. Kung may itim man, may puti. Ay, kung may puti, sa ibang lugar, meron din dito sa atin. Mas maganda siguro pag pula, no? Oo. RMN News, Mga kasama, suman niyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Martes sa 7 sa buwan ng Hulyo 2026. RMN News. Maganda morning sa ating mga viewers. Si Matua Manguda ng binabati niyang Gyalil Usman. At si Taya Mohamed, good morning din na mapita. Sa mga nagtatanong naman kung may pasok ba o suspendido ang klase. Arang class. May klase po. Sa Cotabato City. Sa ngala po ng mga partners natin sa Master Co, sa News Center, Radyoman Daisy Mahod at Radyoman Julie Mapalaw. Sa Master Control, Digital ngayon, Radyoman Ricardo Eric Madama Jr. Kami nakasama, Radyoman Ebs Abang. At habol din po namin mga kasama yung pong ating Milo Champion Energy Race. Malapit na. Malapit Sa Sabado na mga kasama. Kaya't sumali na ho kayo dahil nag-aabang na ang 10,000 grand prizes ho natin. Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.